Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary Nintoy Roque, sa iyong pagpakilala sa akin. At kayong mga kaibigan, pwede na kayong umupo. Binabati ko si Ambassador Begoña sa kanyang pagbugad sa pagsalita rin kanina at sa lahat ng mga inayos niyang mga events para sa atin dito sa Doha. Kasama ko ang isang very high-powered delegation mula sa ating bansa. Mula sa Kongreso, nandito si Congresswoman Girlie Villarosa, ang Deputy Speaker. Si Congressman Martin Romualdez ng Leyte. Si Congressman Dodo Mandanas ng Batangas. Si Congressman Munir Arbison ng Sulu. Si Congresswoman Naida Angpin ng Manila. Si Congressman Dong Gonzales, ang aking kabalen, mula sa Pampanga. Si Congressman Lalo Matugas ng Surigao. At nandito rin sa ating entablado ang ilan sa ating mga cabinet members na kasama natin ngayon. Dito sa katabi ni Congressman Girlie Villarosa ay ang ating Finance Secretary, si Secretary Gary Teves. At nandito naman sa dulo ang ating Secretary of Agrarian Reform, si Nasser Pangandaman. Doon naman sa tabi, sa pamamagitan ni Congressman Romualdez at Congresswoman Angpin, ay ang ating Secretary of Trade and Industry, si Peter Favila. At sa dulo nitong first row, ang ating Secretary of Energy, si Secretary Angie Reyes. Sa ating second row, ang ating Undersecretary of Foreign Affairs at bagong chairman ng ating peace panel sa pag-uusap sa MILF ay si Ambassador Paeng Segis. At katabi ng aking kabalen na si Dong Gonzales, ang ating Presidential Advisor on the Peace Process, June Esperon. Sa pamamagitan naman ng ating dalawang congressmen mula sa Mindanao, ang ating Special Envoy on Middle East Preparedness, si Roy Simatu. At siyempre, kayong lahat, mahal kong kababayan, ako'y nagagalak na magkasama tayo ngayong gabi dito sa Qatar. At mahal kong kabalen, matulak kong kayabilakongan, ngening bengi. Ay ayatek na kakilyan, tansaray kabalayan, tibangin ni mamangko, naragsakanak na dutoy, kadwa kayo amin, tatangarabii. Mga kaigsunan, gikan sa Visayas o Mindanao, nalipay ko nga naikaron, kauban kamutanan. Mga kasimanwa sa Ilonggo Association, maayong gabi sa inyo nga tanan. We are all here in this platform, happy to be here with you. Isang mensaheng gusto naming ibigay sa inyo. Ginagalang at binibigyan ng halaga ang kontribusyon ninyo at serbisyo at sakripisyo at malasakit at katapatan sa inyong trabaho, inyong pamilya at ang ating bansa. Ngunit inaasahan ko ng ating malawakang mga reforma sa Pilipinas ay tumutulong upang lumikha ng higit na trabaho, average of 1 million a year almost sa aking administrasyon doon sa Pilipinas. Sa ganon, darating sanang araw na ang mangingibang bansa o magtatrabaho sa ibang bansa ay isang career choice lamang
at sana not the only choice para sa ating masisipag na kababayan. Yan ang ating layunin. Ngunit habang maraming pagkakataon dito sa labas, ang patakaran natin ay una, agresibong suportahan ng ating mga expatriates, at pangalawa, tulungang maging kalipikado kayo sa mga trabahong matatagpuan. Yung proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino sa labas. Kamakailan lang, in fact, kaninang umaga, nung ang His Royal Highness, ang Emir, ay nagsalubong sa inyong lingkod doon sa airport, ang isa sa unang sinabi niya, naglalakad pa lang kami patungong VIP room, ay binanggit niya yung paglagda ng ating dalawang bansa ng karagdagang protocol ng Philippine-Qatar Agreement on Filipino Manpower Employment dito sa Qatar. Maraming provision itong protocol na ito. Pero ang isang gusto ko lang banggitin, kasama sa protocol na ito, ay merong tamang forum. Nagtutukoy ng tamang forum kung saan maidudulog at maiayos ang hinaing ng ating mga expatriates. Halimbawa, kung may mas mababa sa $300 a month plus board and lodging ang sahod, tatawagan ng pansin ang employer ng labor attaché. Kaya kailangan kilala niyo ang ating labor attaché, si Vivo Vidal. Nasaan ba siya? Eto. Siya ang unang pupuntahan niyong sumbungan. Dahil siya ang may pinakaunang parang court of first instance or hindi naman court, pero yung first instance na magbibigay ng inyong mga hinaing sa mga kinauukulan. At kanina, binanggit ni Ginong Cabrito na sana yung Professional Regulation Commission ay magbigay ng engineer's examination dito mismo sa Qatar. Mabuti na lamang na ilagay na pala natin ang PRC sa ilalim ng supervision ng Department of Labor. Kaya bago kami dumating dito, ay inatasan na natin ang PRC na dalhin dito ang Qualified Engineers Examination. Kanina, kasama ang pinakamalalaking mga employer dito sa Qatar. At isa sa lumilitaw sa aming pag-uusap, sa kabila ng pandaigdigang krisis, malakas pa rin ang pagtatrabaho ng ating mga kababayan, maging sa ibang bansa at maging sa ating bansa. Halimbawa, yung mga hinahanap nila ng mga skills dito ay nahihirapan na sila dahil alam rin nila na marami na ring demand para doon sa mga klaseng mga skills doon sa ating bansa. At tuloy-tuloy ang employment sa kabila na may pandaigdigang krisis. Kanina lang, sinabi ng mga employers at binuo ni Secretary Roque ang numero. Meron tayong job orders on top of those already here today for 37,000 more workers here in